Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study mula sa Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng pandemya. Ipagpasalamat natin sa Panginoon ang katapatan niya, ang pag-iingat niya, ang maraming mga pagpapala na nararanasan natin sa ating mga buhay. Hindi lang yung mga magaganda, pati rin yung mga bagay na inaari nating problema o hindi kaya mga hamon, ipagpasalamat din natin sapagkat ang lahat naman ng nangyayari sa buhay natin ay pinahintulutan ng Panginoon. Kaya kung ito ay pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa atin, maranasan natin. Ibig sabihin, kakayanin natin ito at merong magandang layunin ng Panginoon sa mga pangyayaring iyon kahit gaano pa kapangit para sa ating buhay. Alam ko, naka-ready na po ang inyong Bible, ang inyong notebook, at ganoon din ang inyong mga panulat para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Halika, samahan mo ako, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. Itinataas namin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay nag-iisa. Wala kang kaparis. At karapat-dapat ka ng aming pagsamba, karapat-dapat ka ng aming pag-ibig, karapat-dapat ka ng aming paglilingkod. At sa gabi pong ito, kami ay lumalapit sa iyong harapan. Nagpapasaliksik. Patuloy mo, Panginoong, suriin ang aming mga isipan, ang aming mga puso. At humihingi po kami ng tawad sa mga ginawa namin na hindi nakapagbigay ng lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat ito ay pinagsisisihan namin. Dahil nung ikaw ay kinilala namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nung dumating kami sa sapat na pangunawa sa aming pananampalataya, na nabubuhay pala kami hindi lang para sa aming sarili, kundi ang dahilan kung bakit kami nabubuhay ay para bigyan ng luwalhati ang iyong pangalan. Kaya sa mga pagkakataon na hindi namin na itataas ang iyong pangalan, na hindi nabibigyan ng luwalhati ang iyong pangalan, humihingi po kami, Panginoon, ng patawad. Patawarin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming karumihan. At salamat po, Panginoon, sa paglilinis, sa kapatawaran ng kasalanan. Marami pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nangako na kapag kami ay lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba, kami ay patatawarin mo sa aming mga kasalanan, kami ay lilinisin mo. Marami pong salamat sapagkat ikaw ay totoo sa iyong mga pangako. At amin pong patuloy na idinadalangin ang pag-aaral namin ng iyong salita sa gabing ito. Salamat sa kaalaman na ibinibigay ng Espiritu Santo. Salamat sa paggabay ng Espiritu Santo sa gabing ito. At Lord, lahat po ng matututunan namin ay magagamit namin. Maaring hindi ngayon, pero sa mga darating na panahon ng aming buhay, pag dumating ang mga unos, ang mga pagsubok ng buhay, maaalala namin ang mga salita mo. At ang salita mo ang aming magiging sandata, ang salita mo ang aming magiging lakas para harapin ng merong tapang ang mga pagsubok ng buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila namin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay walang katulad. Ang mataas na papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kung gusto mong matiyak ang iyong kalagayan pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, kailangang tama ang pagkakilala mo kay Jesus. Sino si Jesus? Para sa iyo, sino siya? Kung ang pagkakilala mo kay Jesus ay hindi nakabase sa Biblia, maaring hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo kilala ang totoong Jesus. Maaring ikaw ay mali. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral, sino si Jesus? Nakita po natin mula po sa unang aklat ng Biblia sa Genesis hanggang sa ika-66 na aklat ng Biblia sa aklat po ng Revelation o ng pahayag, ipinakita po dito, inilarawan kung sino talaga si Jesus. Sa aklat ng Genesis, paano ipinakilala si Jesus? Si Jesus ang
manlilikha. Sa aklat ng Genesis, ipinakilala rin si Jesus bilang ipinangakong Mesaya. Sa ikalawang aklat ng Biblia, sa aklat ng Exodus, ipinakilala si Jesus bilang Passover Lamb. Hindi na po natin tatalakayin ito isa-isa. Yung mga previous episodes po natin, pwede po natin siyang balikan, pag-aralan natin hanggat hindi natin nauunawaan para lalong lumalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Hindi lang si Jesus sa aklat ng Exodus ipinakilala bilang Passover Lamb. He was also introduced as the bread of life. He was the living water and the true tabernacle. At dito po tayo nagtapos. Ang tabernakulo po ay isa sa common theme o fixture na makikita natin sa Old Testament, particularly sa Exodus. Nung sila ay pinalaya ng Panginoon sa pagkakaalipin sa Ehipto, for 40 years, nagpaikot-ikot sila sa disyerto at para gustong ipakita sa kanila ng Panginoon na kahit saan sila magpunta kasama nila, ang Panginoon ay nagbigay ng instructions kay Moses para magtayo ng tabernakulo. At binigay ng Panginoon yung instructions na yon habang siya ay nasa bundok. Makikita po natin yun sa Exodus chapter 26 verse 10. According to its plan which you had been shown in the mountain. Nung si Moses ay nasa bundok, nakikipagniig sa Panginoon, nakikinig sa tinig ng Panginoon, nakikinig sa sinasabi ng Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng instructions, detalyadong instructions kung paano siya magtatayo ng templo, ng tabernakulo. Ang tabernakulo pong ito ay lugar na habang sila ay nasa disyerto, doon nila sasambahin ng Panginoon. Si Lord ay nakipagtagpo kay Moses sa bundok. Pero sa pamamagitan ng tabernakulo, ipinakita na kahit nasaan sila, andoon ang presensya ng Panginoon. Ang isa po sa ibig sabihin ng tabernacle ay dwelling place o tent. At sa pamamagitan po ng Feast of Tabernacles, inaalala nila yung panahon na sila ay nagpa-ikot-ikot doon sa disyerto. Actually, hindi naman pinlano ng Panginoon na, paano ko ba sasabihin? Kung tutuusin po, napakalapit lang ng Ehipto sa lupang pangako. Pero dahil ang tigas po ng ulo ng mga Israelita, inabot po sila ng 40 years, nagpaikot-ikot. At yung mga taong matitigas ang ulo, yung mga taong reklamador, yung mga taong hindi nakikita yung kabutihan ng Panginoon, hindi naaalala yung himala ng Panginoon kapag sila ay dumadanas ng kahirapan at pagsubok. Lahat po sila ay hindi nakapasok sa lupang pangako kasi doon pa lang sa disyerto, silang lahat ay nangamatay na. Ang nakapasok lang ay yung kanilang mga anak at si Joshua lang. At saka yung isa pang kasama ni Joshua na hindi ko maalala ang pangalan. Kaya yung tabernakulo po, meron siyang plano. At ang tabernakulo ay merong 3 bahagi. Merong 3 bahagi po yung tabernacle. Tingnan nyo pong maigi yung ating PowerPoint kung nakikita nyo. Yes, ang tabernacle ay isang dwelling place or tent. Yan. Tingnan nyo po yan, medyo malabo pala, pixelated pala, no? Kung titingnan natin, ang tabernacle po ni Moses ay merong 3 bahagi. Yung una, yung papasok sila, meron siyang gate, at pagpasok mo dun sa gate, meron pong tinatawag na courtyard. Sa courtyard, meron dong altar of burnt offering. Pagkatapos, lalakad ka pa ng konti, ando na yung laver, yung hugasan ng kanilang kamay at ng kanilang mga paa. Tapos, doon na po yung tent. At doon po sa loob ng tent, andun yung isang lugar na kung ang tawag ay holy place, at yung isang lugar naman yung pinakadulo, yung pinakabanal na lugar, ang tawag po doon ay holy place, most holy place or holy of holies. Sa tabernakulo, doon po meron siyang gate yung tent, yung tabernakulo, meron siyang nakapalibot na gate, ano bang tawag doon? Pader. At doon po sa nakapalibot na pader, sa labas po ng gate ng tabernakulo, ay andun po yung
12 tribo ng Israel at dun po sila nagkakampo. Pati po yung arrangement ng mga tribo ng Israel kung paano sila magkakampo sa paligid ng tabernakulo ay maliwanag na binigyan ng Panginoon ng instructions. Kaya nakakatuwa dito sa aklat ng Exodus, lalo na dito sa larawan ng tabernakulo, kitang-kita dito na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayaw niya ng gulo. Ang nais ng Panginoon maayos ang mga bagay-bagay. Kitang-kita ito sa pagkakaayos ng tabernakulo. So meron pong bakod. Yung bakod pong yon, ang taas po niya ay 7.5 feet. Tapos ang haba niya naman ay 46 meters at yung lapad ng bakod ay 23 meters. Ang bakod na ito ang nakapaligid sa courtyard at sa tabernakulo. Tapos, meron po ditong gate at sa pamamagitan po ng gate, nakakapasok po sila sa loob ng courtyard. Hindi po, makikita natin sa pagitan ng gate at ng tabernakulo ay may mga kasangkapan sa courtyard. Kagaya ng sinabi ko kanina, pagpasok nila sa gate, makikita po nila yung altar of burnt offering. Dito sinusunog ang mga sakripisyo ng hayop. Ang mga Israelita po ay hindi pwedeng mamasyal o gumala-gala sa loob ng courtyard. Pagpasok sa gate, hanggang altar lang sila. Paglagpas po ng altar, bawal na po doon yung mga pangkaraniwang tao kasi yung mga pumapasok na lang doon ay mga pari na lang ang makakapasok sa loob ng tabernakulo. Ipinapakita po dito na kung ang sino mang tao ay gustong lumapit sa Panginoon, makakalapit lang siya sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung titingnan po natin yung PowerPoint, ano pong sabi dito? Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya yung nag-trending na babae, na Christian na babae, nung isang linggo na sa pangalang Joy Spring, tama po siya. Ang sabi niya, ang mga hindi nananampalataya kay Jesus ay mapupunta sa impyerno. Hindi po yun pagiging judgmental. Sinasabi niya lang kung ano yung sinasabi ng Biblia. Sinasabi niya po ang totoo na galing sa salita ng Diyos. At napakadaming bashers, napakadaming niyang haters, nangangahulugan lamang po, malapit na ang panahon na nakakatakot, kung saan ang katotohanan ay hindi natatanggapin ng tao. Ang tatanggapin na lang ng tao kung ano yung masarap sa kanilang pandinig, tatanggapin na lang nila yung nagpapagaan ng kanilang pakiramdam at nagbibigay ng false hope. Ayaw na nilang tanggapin ang katotohanan. Kaya nung sinabi ni Joy Spring na ang mga taong hindi kumilala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay pupunta sa impyerno, ang sabi ng mga tao, judgmental ka, judgmental mo naman. Bakit? Ikaw lang ba ang holy? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Ganun ba ang Panginoon? Di ba God is a God of love? Yes, I agree that our God is a God of love, but His love is balanced with His justice. Kaya meron pong pag-ibig, pero yung pag-ibig ng Panginoon ay binabalanse ng kanyang katwiran. At ang katwiran ng Panginoon, ang taong nagkasala ay dapat mamatay. Ang pag-ibig ng Panginoon, dahil sa pag-ibig niya, ipinadala niya si Jesus dito sa lupa na matay doon sa krus ng Kalbaryo para ang sino mang kumilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at tatanggapin yung sakripisyo na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yon ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung ang tao, sa kabila ng maraming pagkakataon na binigyan siya ng mga pagkakataon para pakinggan ang salita ng Diyos at hindi siya nakinig, hindi siya naniwala, hindi niya binigyan ng halaga ang salita ng Panginoon, hindi niya kinilala si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang kasunod po nun, hatol ng Panginoon. Kasi ang lahat ng nagkasala, tsak, mamamatay. Kaya God is a God of love, yes, but He is also a God of justice. And His love is balanced with justice. And God's justice is also balanced with His love. Kaya, kung gusto po nating makilala si Jesus, kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan,
kung gusto nating magkaroon ng relasyon sa Diyos, wala po tayong ibang lalapitan kundi si Jesus. Maraming nagsasabi sila ang daan, pero ang sabi ng Bible, iisa lang ang daan at walang iba kundi si Jesus. Kaya pagpasok po sa gate dun sa tabernakulo, andun po yung altar. Isang altar kung saan sinusunog yung mga hain. Paglakad mo pang onte, meron po dong isang laver kung tawagin. Ito po ay isang palanggana. Sige nga po, buksan niyo po yung Bible niyo sa Exodus chapter 30, verse 17. Exodus chapter 30, verse 17. Sinabi ni Yahweh kay Moses, verse 18, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. So pagkagaling po dito sa sunugan, meron pong palanggana na malaki na tanso yung palanggana, tapos yung patungan niya, tanso rin. Tapos ito ang instruction ng Panginoon kay Moses. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. So yung altar na sunugan, tapos andito po yung toldang tipanan kung saan andun yung holy place at most holy place, andun po sa pagitan yung palanggana, yung laver. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Verse 19. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paat kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Ang tindi. Pag hindi nakapaghugas ng kamay, kapag madumi ang kanilang paa at pumasok sila dun sa toldang tipanan, sa tabernacle, sa holy place, sila ay mamamatay. Hahatulan agad sila kasi remember that God is a God of love, yes, but He is also a God of judgment. Kaya pag pumasok sila doon nang hindi sila karapat-dapat, madumi sila, hindi nila sinunod yung nais ng Panginoon, sila ay mamamatay agad. Naku, sasabihin nyo, nakakatakot naman. Ano ang pipiliin natin? Yung matamis na candy o yung katotohanan na mapait? Ang marami po sa mga pangangaral ngayon, pagtuturo ng salita ng Panginoon ay wala ng kapaitan. Dahil hindi na tinuturo ang katotohanan. Ang gusto na lang blessing, 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 yaman, yaman, pag-unlad, pag-udlad. Hindi po masama ang mga bagay na yon. Pero ang salita ng Panginoon ay hindi lang po doon. Ang dapat pinag-aaralan natin yung buong turo ng Biblia para lumalim tayo sa ating pananampalataya. Sabi sa 30 verse 20 ng Exodus, kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kasi sa holy place, meron pa po doon isang altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paat kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Nakita po natin na si Jesus ang living water at si Jesus ang naglilinis sa ating mga kasalanan. So nakasunod po tayo, pagpasok po natin sa gate, makikita natin yung altar of burnt offering. Pagkatapos po noon, ilang lakad lang makikita natin yung palanggana. At papasok na po sa tabernakulo sa pamamagitan ng pintuan. At ang unang kasangkapan na makikita natin ay ang table of shewbread. Narinig niyo na ba to? Table of shewbread. Ano nga yung unang kasangkapan pagpasok natin sa templo? Ano yung unang kasangkapan? Pagpasok mo sa gate, ano yung unang kasangkapan? Pakicomment nga po. Altar of burnt offering. Yung pagkasunod nun, yung laver, yung planggana. Pagkatapos po nun, papasok na po tayo sa toldang tipanan at ang unang kasangkapan na makikita natin pagpasok natin sa holy place ay table of
shewbread. Ano ba yung table of shewbread? Sige, buksan niyo po yung inyong mga aklat, mga Bible sa Exodus chapter 25, verse 23. Grabe. Grabe talaga si Lord, napaka-detalyado, napaka-eksakto. Lahat po ng kagamitan sa loob ng tabernakulo, binigyan ng Panginoon ng sukat. May tamang sukat, may tamang materyales na dapat gamitin, may tamang paraan ng paggawa ng mga altar, may tamang kulay ng mga kortina. Hindi pwede kung ano-ano lang, dapat susundin kung ano yung ibinilin ng Panginoon. Kaya alam po natin na si Lord, hindi lang siya concerned sa malaking mga bagay, pati sa mga maliliit na bagay, concerned din sa ang Panginoon. Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, at iniisip mo, Lord, lingkod naman ako ng lingkod sa iyo, walang nakakapansin sa akin. Wala pong nakakalagpas sa paningin ng Panginoon. Ang lahat po ng ginagawa natin para sa Kanya ay nakikita niya at hindi ito pinalalagpas ng Panginoon. Dahil hindi niya lang nakikita yung mga malalaking bagay, ultimo yung mga detalye ay nakikita ng Panginoon. Nahanap niyo na po ba yung Exodus 25 verse 23? Gumawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya. Ang karamihan po sa mga kahoy na nasa loob po ng tabernakulo o ng toldang tipan ay gawa sa akasya. Dahil nung panahon nila, napaka masagana, madaling kuhain ang kahoy na akasya. Sabi, gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.9 metro ang haba, 0.5 metro ang lapad, at 0.5 metro ang taas. Tapos sa 24, balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ito ng moldurang ginto. Verse 25, lagyan mo ang gilid dito ng sinepa na singlapad ng isang palad at paligiran mo din ng moldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. 25 verse 27, ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Napipicture out niyo po ba sa inyong kaisipan yung mga bagay na ito? Ako actually, kung hindi ko pa ito aaralin, hindi ko naintindihan kung ano yung sinepa, yung argolya, di ba? Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Pagdating po sa verse 29 and 25 ng Exodus, gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa harapan ko. So yung table of shewbread, yung po yung instruction kung paano siya gagawin. Doon po sa lalagyan na yun ng tinapay, meron pong 12 loaves of bread na nakalagay sa lamesa. At itong 12 loaves of bread ay nagre-represent sa 12 tribo ng Israel. Pero yung tinapay, tatanungin nyo, yung tinapay, saan napupunta yon? Yung tinapay po doon na ino-offer ay kinukuha po yun at pag kinuha, ibinibigay po yun sa mga pare kasi yun ang pagkain ng mga pare. Naalala nyo, nung si David sa Old Testament, nagpunta siya sa isang lugar at ang sabi niya dun sa pare, meron ka bang diyang pagkain? Ang sabi nung pare, wala akong pagkain eh. Ang meron lang dito, yung pagkain na, yun nga, parang galing doon. Sabi niya, sige, ibigay mo na sa akin, okay na rin. So, yung tinapay po talaga sa shewbread ay para po yun sa mga pare. Pag inalis yung tinapay, dadalhin ito sa mga pare at ito ang magiging pagkain ng mga pare. Naglalagay sila ng bago, pinapalitan ang tinapay tuwing araw ng pangilin. So, sa tuwing araw po ng pangilin, pinapalitan yung tinapay, bago, tapos inaalis uli ito. Pinapakita nito na ang Panginoon ang nagpo-provide sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Kaya pagdating sa New Testament,
Ang sabi ni Pablo, dapat yung nabubuhay, yung nangangaral ng salita ng Panginoon, dapat mangaral din. Doon din manggagaling yung kanyang kabuhayan. Yung nabubuhay sa paglilingkod sa Panginoon, ang kanilang kabuhayan ay manggagaling din sa templo. Ang Diyos ang ating provider. At dito, sa table of shewbread, hindi niya lang ipinakita na siya ang ating provider. Jesus is also the bread of life.